Samahan nyo ako ngayong araw dahil today, ipapa-full exhaust natin si Trump ang ating Hilux. Mula dito to this. Ngayon, ang mahiwagang tanong, kailangan mo ba magpa-remap kapag nagpa-full exhaust ka? Abangan sa video natin na to. Dahil gusto nga natin na pogi si Trump yung ating Hilux, dapat hanggang exhaust system pogi din siya. Para na rin magkaroon siya ng onting tunog at tindig. Ito nga pala yung kanyang itsura ng stock pipe. Tignan naman natin, napakapangit boy. Akala mo kinain na ng anay tol, hindi pwede sa atin yan toys. Dinayo ko nga ang Nitro Fuse Garage, dito yan sila located boy sa Bacoor, Cavite. Kahit malayo tol, dadayuhin ko talaga to. Dahil nabalitaan ko na sila daw ang the best pagdating sa exhaust system para sa ating mga sasakyan. Dito nga na-meet ko yung mismong owner na si Sir Ronald at ginabayan niya tayo sa tamang pagpili para sa ating Hilux. Dito in-explain din ni Sir Ronald na kung may balak kang magpa-remap at magpalakas ng iyong sasakyan, isabay mo na magpalaki ka na rin ng tubo, no? Pero kung wala ka namang balak, tulad ko, na ang gusto lang magkaroon ng onting tindig aesthetically at tumunog ng onting mapagka-macho-macho, magsistay lang tayo sa ating stock size ng pipes, okay? Maglalagay lang tayo ng ating muffler para syempre pogi at brusco na rin ang ating Hilux na si Trump. Dito nga sa Nitro Fuse, mapakotse man o diesel o gasolina, sobrang dami mong pagpipili ang mga muffler, ikaw na lang talaga ang magsasawa. At may ilan-ilan ding accessories para sa ating mga sasakyan. Pero syempre nandito tayo dahil sa ating diesel na sasakyan, mamimili tayo ng tips ng kanyang kaduluduluhan. Tinuro rin sa akin ni Sir Ronald na hindi naman daw pala yung tip ang nagbibigay tunog, kundi yung mismong muffler o yung nasa gitna ng ating sasakyan. I-explain niya sa atin ngayon lahat. At kung kailangan nyo ba mag-remap, ito na ang sagot. Dito sa Nitro Fuse, kakaiba tol pag nagpa-upgrade ka kay Sir Ronald. Hindi lang siya basta kabet tol. Pucha, le-lecturean muna kayo dito para maintindihan nyo at ma-explain sa inyo ano ba yung magbabago. Totoo ba na kapag nagpalit ka ng full exhaust, bibilis ka? Ina-explain niya Sir Ronald yan lahat dito, tol. Tayo ay makinig. Let's go, parang nasa classroom lang. Tara! Kunti lang ang binibigay na ganansya ng exhaust. 5% lang increase. Approx pa nga minsan, depende sa kotse. So hindi totoo yung pag naglagay ka ng exhaust, magic na paraan siya na pag nilagay mo sa kotse mo, bibilis na agad kotse mo. Kalokohan pong malaki yun. Approximate 5% lang ang binibigay na increase sa performance ng torque. Siyempre sa sound magbabago yan. Ang exhaust preparation talaga to. Ayan si Bossing series po dito. Matagal na po sa auto to, hindi niya na kailangan to. Pero ito po kailangan ko po kasi sa inyo, gawin sa inyo. Preparation po ito para sa pagpapalakas nyo ng sasakyan. So basically, ang pagpapalakas ng sasakyan, isa siyang hagdan, isang proseso. So hindi siya isang bagay lang na pag nilagay mo sa kotse mo, bilis na yan, kalokohan po yun. So yung proseso na yan, unang step talaga na dapat na ginagawa mo, hinahanda mo, before you go to the next steps, is exhaust po talaga. So parang gusto mo magluto ng masarap na ulam, tapos mamayang gabi, magpe-prepare ka muna, mamamalengke ka muna, magkagayat ka muna ng regados mo. So ganun po yun. Pero syempre, abangan nyo na lang sa ating YouTube videos ang long version nitong vlog natin na to. Pero technically, ang sinasabi lang ni Sir Ronald dito, kung gusto nyo mag-remap in the future, isabay na natin na palakihin na natin yung mga pipe size natin. Pero kung wala naman tulad ko, na gusto niya lang all stock pogi lang, pag nilift yung kotse tapos may stainless doon sa dulo, makintab tol, magsistick tayo sa stock size ng ating mga pipes. Okay? Simulan natin ang installation. Let's go! Nagsimula ang proseso sa pag-explain ni Sir Ronald sa atin. Kunwari bagong customer kayo dito guys, wala kayong problema kasi explain lahat si Sir Ronald. Tama ba to? Mali ba to? Corny ba yan? Pogi ba yan? Explain lahat sa'yo tol, ikaw ang makakapili. Pagkatapos natin ma-lecturean ni Sir Ronald, syempre, ang unang step na gagawin nila dito, syempre, tatanggalin yung ating stock pipes, no? Isa rin nakikita kong advantage dito, syempre, napalitan na yung mismong material ng ating pipe. Pag binuhot nyo yung stock pipe, guys, naku, sobrang bigat, parang binuhot mo yung bahay nyo ng bata kayo. Eto boy, sa pakikita ko sa inyo, tignan nyo boy, gaano kabigat to. Parang dala mo yung espada ni Tigreal, Napakabigat nyan, toys. Tapos sobrang rusty pa. Akala ko guys, yung mga stock pipes natin stainless, no? Parang brushed lang pala siya para magbuwang stainless pero hindi pala siya totoong stainless. Kasi kinakalawang siya, no? So, syempre palitan natin yan, tol. At palaging pakatatandaan, kapag nagpagawa kayo kay Sir Ronald ng Nitro Fuse, medyo magdala kayo ng onting pasensya dahil medyo matagal naman talaga dahil full exhaust ang pinagawa natin. Tumatagal siya siguro mga 4 to 6 hours, depende sa kotse, depende sa haba, depende sa kung anong pagliko-liko ng iyong mga sasakyan. Meron naman Fred's Steakhouse sa harap, kumain na lang kayo tol. Napakasarap ng pagkain dyan. Tapos bumalik na tayo, tignan na natin kung ano ang kanilang progress. Let's go! Okay, Paps, nakikita mo yung downpipe ayun na nakakabit na. Ito na yung FlexiPipe. Okay, dito lagi akong, ito yan, yung FlexiPipe na yan. Itong FlexiPipe na to, Paps, ito yung maintenance sa part dito. So pwede itong unang masira sa exhaust natin. Ngayon, paano mo malalaman na sira na siya? Dalawang bagay. Maganda maging-habit mo rin pag inaangat yung kotse. Makikita mo may lumalabas na carbon na dyan. So ibig sabihin, butas na yan. Kasi meron pang isang wall yan sa loob eh. Pangalawa, sa sound. Pagka merong alam mo yung lata, nalagyan mo ng tansan, tapos alugin mo. Tapos meron na siyang kumakalansing. Ito yun, dito yun sa loob. So palitin na. Pero sure ako, Paps, magtatagal to years. Matagal to masira, hindi basta-basta. And ano nga bang ginagawa ng flex pipe? Siya yung mag-a-absorb ng vibration niya. Kaya kahit alugin mo to ng siya yung hindi masyadong step yung exhaust na persado dun sa taas, dun sa pinaka-bolt, dun sa may turbo.
So, kailangan talaga meron nito. Lalagay talaga tayo nito. So, tapos may bolt tayo rito, nandito yung flange. Tapos ito na yung mid pipes, ito yung part na to na mid pipes. So, nandito yung muffler na pinag natin. Yung kanina nakita mo, napakalaki ng muffler. Ito ba yun, Pops? Ayan. Ito muffler dati. So naging ganito na siya, boys. Ito na ang laki niya. So, mas maliit, mas tumutunog yung exhaust. Wala naman tong tunog, guys, no? Aesthetics ang datingan na ito. Ayun, no? So, simula yan dito, boys. Full exhaust hanggang dulo. Boy, tignan mo, napakaganda ng pagkakatirada, toy. Ayun, mga dito, boys. Tapos, dito. Hanggang dulo. Okay, so bababa natin yung kotse. Papakinggan natin yung sound check. Let's go. Sa dulo, ito, nakakabit na siya sa turbo natin. Ayun, no? Bike na sa turbo, boys. Tapos, pababa hanggang ng dulo. Sound check. Oh, di ba? Napaka-pogi na ni Trump. Ngayon, kung ako ang tatanungin kung worth it ba ang upgrade ng full exhaust system natin para kay Trump, syempre oo. Ang pag-upgrade ng exhaust system para makuha yung tamang tunog eh hindi lamang para sa forma. Yung stock exhaust kasi natin, pag tumatakbo ka nun, parang may takip sa ilong, mahirap huminga, di ba? Syempre kapag nag-upgrade ka, mas lumaki yung pipes at mas nabawasan yung kurbada, ano nga ba magiging resulta? Syempre mas madaling makakahinga ang ating mga sasakyan, tol. Mas malalim at mas agresibo yung tunog na sign na mas mabilis lumalabas yung exhaust gases natin. Syempre nakabibigyan din tayo ng dagdag na onting horsepower at torque. Pero bagya lang. Syempre nandiyan ang weight reduction. Karamihan ng mga stock exhaust natin sobrang bigat dahil gawa to sa makapal na bakal. Yung mga aftermarket exhaust natin tulad dito sa Nitro Fuse gawa sa stainless. Kaya syempre mas magaan. Kapag mas magaan ang exhaust, common sense, mas mabilis ang takbo syempre, mas magaan yun eh. And yung tunog syempre bonus na lang sa daan. Syempre kung car guy ka, nandyan yung driving feels, di ba? Syempre mas masarap i-drive yung kotse mo pag narinig mo yung response ng makina sa bawat apak mo sa gas. Pagdating naman sa fuel economy, contrary to belief, kapag tama ang pagkakatune ng exhaust mo, mas nidipid ka, no? Diyan na papasok yung mga remap, di ba? Mas efficient ang combustion process dahil walang bara o restriction sa labasan ng hangin. Mas magiging tipid to, lalo na kung di mo bobombahin. Alam ko naman kapag nag-upgrade ka tol, ang bigat bigla ng paa mo. Syempre, nandyan din yung durability, di ba? Syempre dahil hindi na siya bakal, syempre mas hindi na siya kakalawangin tol. Bukod sa tunog at laki at finish tulad ng mga burn tips o carbon fiber, depende sa napili nyo, syempre nagbibigay din ng premium look sa rear end ng sasakyan natin. Actually may nakikita din akong cons dito sa pag-upgrade, lalo na sa mga diesel na kotse. Hindi naman lahat puro pros lang, no. Yung nakikita akong disadvantage dito, lalo na kung environmentalist ka, yung mas magiging mas mausok yung kotse sa sasakyan mo. Hindi naman sobrang sobra dahil yung exhaust system kasi natin, yung stock exhaust natin naka-engineered yan tol para wala halos lalabas na usok. Marami kasi filter dun sa loob, di ba? So kung inalis natin, syempre kada apak mo tol, mas maigi mausok ka. Kaya yung mga nagre-remap, depende sa yung gusto mo mausok, depende hindi. Pero sa akin boys, wala naman masyadong usok kahit apakan ko ng todo. Ramdam mo na meron pero hindi siya sobrang lakas tulad ng mga pangkarera talaga, di ba? So pa-upgrade na kayo ng full exhaust system niyo tol. Sobrang laki ng pagbabago lalo na sa torque tol. Maniwala kayo sa akin boy. Sulit na sulit talaga.